Okay, mga kababayan, wala na tayong pasakalye. Diretso na tayo sa usapin na bumubulabog sa balita. Ang Department of Justice handang-handa ng ubusin ng bilyones ni na Atong Ang, Gretchen Barreto at dating PNP and CRPO Chief Jonel Estomo. Pero teka, ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng mga headline na ito? Is it a grand conspiracy o isang malaking chismis na naman? Ngayon aalamin natin ang katotohanan sa paraang witty, fact-based at laging may haplos ng satire. Kami rito sa hashtag Walk with Lang. Layunin natin ang 100,000 subscribers. Kaya naman sa mga kababayan natin sa Quezon City, Manila, Davao, Cebu, Los Angeles, Dubai, Riyadh, Hong Kong at sa lahat ng OFW sa buong mundo, i-hit nyo na ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share Kung gusto nyong suportahan kami, magpadala rin ng super thanks please para na rin kaming nakakain ng adobo sa inyong hapag. Ngayon, let's dive into the juiciest political scandal of 2025, ang missing Sabungeros case na kinabibilangan ni na Atong, Gretchen at Estomo. Pero bago ang lahat, isang disclaimer, this is based on verified reports, critical analysis, and a sprinkle of humor para hindi kayo malunod sa bigat ng issue. So buckle up, mga kaibigan, dahil ilang mga minuto itong kasiyahan at katotohanan. Hey mga kaibigan, simulan natin sa kwento ng 34 na missing Sabungeros, mga cockfighting enthusiasts na biglang nawala mula 2021 hanggang 2022. Hindi ito simpleng nawala sa palengke Ito ay isang misteryo na may halong dugo, pera at puder. Ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, dating Chief of Security ni Atong Ang, si Atong daw ang utak sa likod ng mga pagdukot. At hindi lang yon kasama rin daw sina Gretchen Barreto at dating PNP and CRPO Chief Jonel Estomo sa mga akusasyon. Pero teka, sino ba itong si Atong Ang? Siya ang gambling tycoon na kilala sa Isabong Empire na sa peak nito ay kumikita ng 300 milyong piso kada linggo. Imagine that kung ikaw ang may ganong pera, bibili ka ba ng private island o ipapagawa mo ang buong EDSA? Si Gretchen Barreto naman ang aktres na dating nanguna sa showbiz. Ayon kay Patidongan ay 100% involved dahil lagi silang magkakasama ni Atong Ang at si Stomo, isang dating mataas na opisyal ng PNP na ngayon ay nadadawit sa kontrobersiyang ito. Pero bago tayo magmalaki ng konklusyon let's look at the facts. Ang mga Sabungeros ayon kay Patidongan ay nadukot dahil sa match fixing o pangchuchope sa Isabong. Ang motibo, protektahan ng bilyong-bilyong kita ng industriya Pero ang tanong, totoo ba ang mga akusasyong ito o may ibang agenda si Patidongan? Okay, ngayon pakinggan natin ang both sides para fair, di ba? Si Atong Ang mula sa kanyang panig, sinabi na ang mga akusasyon laban sa kanya ay one-sided at politically motivated. Sabi niya, si Patidongan daw ay humingi ng 300 milyong piso para hindi siya idawit. Atong Ang even filed a complaint sa Mandaluyong Prosecutor's Office laban kay Patidongan for extortion. Parang pelikula ito mga kaibigan, may plot twist. Si Gretchen naman, through her legal counsel, ay mariing itinanggi ang involvement. Sabi ng abogado niya, si Gretchen ay isa lang na 20 investors sa Isabong ni Atong at wala siyang kinalaman sa operations o sa mga pagdukot. Absurd daw ang mga paratang at purong spekulasyon lang. No? Sabi pa nga, speculation is not evidence. So parang sinasabi nila, huy, dahil lang magkaibigan kami ni Atong, kasama na ako sa krimen. Okay si Estomo naman, bilang dating PNP official, ay tinanggi rin ang anumang involvement. Pero bakit kaya nadadawit ang isang dating mataas na opisyal ng pulisya? May kinalaman ba ito sa mga aligasyon ng rug cups na tumulong daw sa pagtatapon ng mga bangkay sa Taal Lake? Pero heto ang kicker si Patidongan mismo ay isa sa mga akusado sa kaso. So bakit biglang nagsalita? Sabi niya, kaya siya lumutang ay dahil nagtitiwala siya kay PNP Chief Nicolas Torre III na hindi raw mabibili ng pera. Pero teka, hindi kaya publicity stunt lang ito?
o desperate move para maging state witness. Okay mga kababayan, hindi ito simpleng krimen. This is a story of money, power, and politics. Ang isabong industriya sa peak nito ay isang multi-billion peso machine. Pero kasabay ng kita, dumating ang mga problema, utang, adiksyon, at ngayon may mga nawawalang tao. Si Atong Ang na dating sangkot sa wedding scandal noong panahon ni Erap Estrada ay kilala bilang power broker. Siya ang tipo na parang laging nasa likod ng eksena, pulling strings. At si Gretchen hindi lang siya artista, siya rin ay businesswoman na malapit kay Atong. Pero ang tanong, hanggang saan ang involvement niya? Ang sabi ni Patidongan, si Gretchen ay fully aware ng mga plano dahil lagi silang magkasama ni Atong. Pero wala pang solid evidence na magdidiin sa kanya, no? At si Stomo, ang pagkakasangkot ng isang dating PNP official ay nagbibigay ng tanong, may systematikong corruption ba sa loob ng PNP na nagbibigay daan sa mga ganitong krimen? Ang sabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, may witness na nakakita sa pagpatay ng 10 biktima. Si Elakim Patidongan, kapatid ni Julie. This is huge. Mga kaibigan, kung totoo ito, we're looking at a syndicate level operation. Pero heto ang satire take natin. Kung totoong may ganitong laki ng krimen, bakit parang mas mabilis pa ang chismis kaysa sa investigasyon? Parang teleserye ito na puro teaser pero walang resolusyon. Kaya naman, DOJ, pakikalapagan nyo na ito. Kaya ayon sa DOJ Secretary Remulla, ang kaso ang kaso ay nasa evaluation stage pa lang, no? Sabi niya, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So kahit gaano kahat ang issue, kailangan ng ebidensya. Ang mga apidabit ni Julie at Elakim Patidongan ay kasama na sa reklamo. Pero ang tanong, sapat ba ito para makulong sina Atong, Gretchen at Estomo? Okay Ang publiko naman, lalo na ang mga pamilya ng mga biktima, ay galit na galit. Si Ryan Bautista, kapatid ng isang nawawalang sabungero, sinabi, masaya kami kasi makakapag-file kami ng kaso. Pero sa social media, halo-halo ang reaksyon. May mga nagsasabing, kung mayaman ka, kaya mong takasan ng batas. Pero meron ding nagsasabi, huwag tayong mag-judge agad. Baka chismis lang ito. Okay, para sa mga OFWs natin sa Dubai, Hong Kong at Toronto, this is a reminder, ang politika ay pera sa Pilipinas ay laging magkahalo. Kaya nga mahalaga ang transparency at accountability. Kung gusto nyong malaman ng updates, i-subscribe na ang channel natin. At mag-comment kayo ng Justice for Sabungeros sa baba. Okay, ngayon, let's zoom out. Ang isabong ay hindi lang isyong Pilipino. Sa ibang bansa tulad ng US, no? Canada, ang online gambling ay strictly regulated. Pero sa Pilipinas, parang Wild West hanggang sa ipinagbawal ito ni Pangulong Marcos Jr. noong 2022. Ay Pangulong Duterte din, no? Dahil sa mga nawawalang sabongeros. Pero bakit kaya hanggang ngayon wala pa ring malinaw na hustisya? Sa Saudi Arabia, Japan at Australia, ang mga OFWs natin ay nanonood rin ng balitang ito. Ang tanong nila, kung may ganitong klaseng krimen sa Pilipinas, paano natin maproprotektahan ang mga ordinaryong tao? Ang sagot, we need stronger laws, better enforcement at higit sa lahat, political will. Pero teka, hindi ba't parang laging kulang ang political will kapag mayaman ang sangkot? Okay, sa mga kaibigan, ano ang natutunan natin? Una, ang kaso ng missing sabungeros ay hindi lang tungkol sa nawawalang tao. Ito'y tungkol sa pera, poder at sistematikong korupsyon. Pangalawa, si Atong Ang, Gretchen Barreto at Jonel Estomo ay nasa hot seat. Pero ang ebidensya pa lang ang magpapasya kung guilty sila o hindi. At pangatlo, kailangan natin ng transparency at hustisya, lalo na para sa mga pamilya ng mga biktima. Kaya naman mga kababayan natin, dyan sa Quezon City, Davao, Los Angeles, Sydney, at sa lahat ng OFWs natin sa buong mundo, let's keep the conversation going. I-hit nyo na ang subscribe button, i-like, i-comment, at i-share sa mga kaibigan nyo sa Riyadh, Hong Kong, at Vancouver. Kung gusto nyong suportahan ang aming channel, magpadala rin ng super thanks please para na rin kaming naimbitehan sa inyong salo-salo. Okay, ang layunin natin,
100,000 subscribers para mas marami pang kababayan ang ma-inform natin. So anong sa tingin ninyo ha? Guilty ba sina Atong, Gretchen at Istomo? O biktima lang ng malaking chismis? Comment down below ha? At sabihin nyo rin kung anong topic ang gusto nyong talakayin natin next time. Justice for the Sabungeros. Mga kaibigan, salamat at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Mabuhay ang Pilipinas!